sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. 3 bagyo at habagat na nakapalibot ngayon sa bansa. Binabantayan ng Pag-asa. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan kanina, tumaas pa ang tubig sa mga lugar na binabahana. Dahil pa rin sa sunod-sunod na ulan, presyo ng isda at gulay sa palengke nagtaasan na. At mga artista, kanya-kanyang labas din ng hinaing sa mga pagbaha. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa akin. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, malapit. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Balot na naman ng mga ulap ang buong Luzon. Base yan sa latest satellite image ng weather website na Windy. Walang nakataas na wind signals bunsod ng Bagyong Neneng na nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Pero bukod dyan at sa umiiral pa ring habagat, abay binabantayan ngayon ng Pag-asa ang 2 pang bagyo na nakapalibot sa Philippine Area of Responsibility. Ang update sa magiging lagay ng panahon ihahatid kasama ang Pag-asa maya-maya. Sa San Simon, Pampanga, hindi maiwasang maging emosyonal at mag-alala ng mga lumikas na residente sa mga iniwan nilang mga bahay dahil nga sa muling pagbuhos ng malakas na ulan. Magbabalita live si Dave Abuel. Dave, kumusta ang mga evacuees dyan? Cheryl, siguradong matatagalan pa bago makabalik sa kani-kanilang bahay ang mga evacuee dito sa Santa Monica Elementary School sa bayan ng San Simon. Panay na naman kasi malalakas na ulan sa lalawigan ng Pampanga. Nag-aalala tuloy ang mga evacuee sa kalagayan ng kanilang mga iniwang bahay at mga gamit ngayong malakas na naman ang ulang dala ng habagat. Noong lumikas sila noong nakaraang linggo hanggang bewang ang baha. Kung humupa man daw yan nitong mga nakaraang araw ay baka tumaas ang muli. Wala silang magawa ngayon kundi maghintay ng paglipas ng ulan sa evacuation. Ang higit 50 pamilyang bakwit sa Santa Monica, kabilang sa higit 300 pamilya sa buong bayan ng San Simon na kinailangang iwan ang mga binahang bahay. Dahil taon-taon na itong nangyayari, alam na ng mga residente rito ang mga gamit na bibit-bitin sa evacuation. Hindi talaga komportable sa evacuation center. Sapat naman daw ang supply ng pagkain at tubig. Narito ang pahayag ng mga nakausap namin. Siyempre po na kumakaban na po yung namin, yung naninervyos na po ako. Kaya po ko yung mga pamilya ko. Niyaya ko na pong lumikas na po dito. Nakiusap po kami kay Kapitan. Ang naligtas lang po talaga namin mga damit. Damit na lang po talagang nakuha namin. Wala na po kaming gamit na iba nakuha. Nadamay na po lahat ng tubig. Alam mo, Cheryl, kahapon umaraw daw ng saglit dito sa San Simon. Kaya asang-asa ang mga evacuee na makakabalik bahay. Pero tila ma-extend pa sila rito dahil kagabi at ngayong araw nga ay umuulan na naman ng malakas. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Dave Abuel. Sa Lian, Batangas, nalubog na rin sa baha ang ekta-ektaryang palayan. Magbabalita live si Gio Robles. Gio, kumusta dyan? Cheryl, gumaganda na ang panahon kumpara kahapon na ang ilog malapit dito dahil sa walang tigil na ulan. Dito po yan sa
Hanggang ngayon, abot tuhod pa rin ang baha sa ibang bahagi nitong barangay San Diego, pero sa kabila niyan, pinilit na sinusuong ng mga residente ang tubig. May tumirik ding sasakyan kanina na pinagtulungan ng mga residenteng itulak sa baha. Dahil sa baha, 100 hektaryang palayan na ang nalubog ayon sa Lian MDRRMO. Halos 100 pamilya ang inilikas o katumbas ng mahigit 300 residente. Pansamantala silang nananatili sa 11 designated evacuation centers. Cheryl, balik sa iyo. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Gio Robles. Sa Oriental Mindoro, isa ang patay dahil sa landslide sa Puerto Galera. Nadaganan ng gumuhong lupa ang 34 years old na biktima sa barangay Sinandigan pasado alas 11 ng umaga kahapon. Ilang oras ang inabot bago na-recover ang biktima mula sa guho. Dinala pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sa panayam sa programang Frontline sa umaga ng TV5, sinabi ni Oriental Mindoro Governor Bonds Dolor na hindi bababa sa 12 landslides ang naitala sa probinsya. Libo-libong residente rin ang apektado ng masamang panahon. We have 69 barangays na naging flooded simula nung 2 days ago and kahapon. Mostly naman po ay nagsasubside na. Affected niya 7 municipalities. Sa kasalukuyan, ma'am, yun yan, banggit nyo kanina, meron kami isang nakakalungkot na casualty kahapon na natabunan ng pader at landslide sa Puerto Galera sa Barangay Sinandigan. At nagkaroon pa rin, ma'am, ng iba pang landslide sa iba pang areas. We have 12 areas sa buong province na nagkaroon ng landslide. Sobrang tagal, ma'am, ng ulan. So, naka-apekto, ma'am, talaga yun sa soil namin at yun na, nag-result sa pagkamatay ng isa namin kababayan. Nagkaroon din kami ng marami-rami ang directly affected na population, around 17,500 na directly affected. Tuloy ang pagtulong ng Alagang Kapatid Foundation sa mga kapatid nating sinalanta ng mga pagbaha sa Bulacan. Puspusan ang ating relief operation sa mga komunidad sa gilid ng dike sa Barangay San Miguel sa Kalumpit na matagal nang nalulubog sa tubig. Muntik pang magkaaberya noong una dahil makapasok ang first responder truck sa APFI sa taas ng baha. Pero hindi nagpatinag dito ang Alagang Kapatid. Pinilahan ang dala nating food packs at children's vitamins sa mga residente. Sa mga gustong makiisa po sa aming pagtulong, mag-message lamang sa Facebook page ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated o kaya ay scan ang QR code o mag-deposit sa bank accounts na nasa inyong screen. Makakaasa po kayo sa pamamagitan ng Alagang Kapatid. Ang inyong tulong ay makakarating sa tunay na nangangailangan. Patuloy na nakararanas ng malakas na mga pag-ulan ang probinsya ng Occidental Mindoro. Sa Abra de Ilog, kinailangan ng magpatupad ng forced evacuation dahil sa pagtaas ng baha. Hindi rin bababa sa 28 pamilya ang ni-rescue ng mga otoridad para madala sa mas ligtas na lugar. Patuloy din ang search and rescue operation sa 3 mangingisda na nawawala sa bayan ng Santa Cruz. At para malaman pa natin ang sitwasyon sa probinsya, magkakausap natin si Occidental Mindoro Governor Ed Gadiano. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Salamat po sa oras. Magandang hapon at andito kami sa ilog ngayon ng Abra de Ilog. Opo. Kamusta po dyan? Kamusta po yung sitwasyon ng inyong ilog po dyan kung nasaan kayo, Gov? Maraming umapaw ang ilog at binahang mga barangay. Saan po kayo exactly ngayon, Gov? Kamusta po ang sitwasyon dyan? Andito kami pumasok lang ako dito sa loob ng sasakyan at maingay kasi. Pumasok ako dito sa loob ng sasakyan at nandito kami sa ilog dito sa may poblasyon. Ilog ng Lawaan, poblasyon Abra de Ilog, bayan ng Abra de Ilog. Ito po ba'y umapaw na at nakakaapekto na po sa inyong bayan? Ito namang ilog dito ay hindi umapaw kundi nagtitibag siya at may mga bahay na natitibag.
may ilang portion na ng bahay na natibag. Kaya ang ginagawa ngayon, dinadivert yung tubig para wag makapinsala pa doon sa iba pang nakahang na mga bahay na. Gov, ito po ba mga bahay na ito ay nakatira po sila o nakatirik, nakatayo sa gilid po kasi ng ilog? So kinain na to nung pagragasa ng ilog. Malayo pa naman sila sa ilog. Dati kasi malayo pa sila sa ilog, siguro mga 10 to 15 meters pa. Pero dahil dito sa lakas ng habagat nung walang tigil kasing ulan, walang tigil at ang lalakas. Hanggang sa dumigit yung tibag doon sa bahay nila. At yun nga nangyari, yung iba nalaglag na yung portion ng kanilang bahay. Yung iba nakahang ngayon. Kaya nandito kami ngayon na dinadivert yung tubig para wag tumama doon sa bahaging yun na tumitibag. Kayo po ba, sabi nyo nga po, Gov, pumasok kayo sa loob ng sasakyan, pero nasa may tabing ilog po ba kayo mismo? Oo, gusto mong makita, lalabas Opo. ako, ipapakita ko. Sige nga po. Sige. Kaya lang po, lumayo-layo po kayo ng kaunti, ha? Ayan po. Baka po pwede nyong i-flip yung pong camera para makita natin yung sitwasyon dyan. Paano to, Juan? Para makita yung... Ayan. Paano may iharap? I-flip lang po yung camera, ma'am. Paano ba siya? Yan po. Yung camera. Gov, habang inintay po natin, yan pong kinaroroonan Ito. nyo, ilang bayan or Yan po, ilang yan. barangay po ang sakop ng ilog na yan o nadadaanan? Andito kami sa ilog ngayon. Andun yung equipment. Oo. Andun yung equipment ngayon. Ito yung mga bahay. Andun yung isang bahay na bumagsak sa dulo. Oho. Tapos ito yung bahay sa harapan ko. Nakahang na rin. Ay, Nakahang na rin siya. opo. Actual ito, natipag na yung mga puno na tumba na dito. Ayun, dinadivert nung backhoe yung tubig para wag tumibag doon sa gilid. Oo. Ito ay pababa ito dito. May ginagawa naman dito pero hindi tapos. Gov, kagaya Oo. po yan, yung kaninang pinakita nyong bahay, ayan, yung sabi nyo po, ano na lang, malapit ng gumuho, yung kanina, yung kulay asul ba yun? Yun nga, ito yung Ayan. May kalakihan po yung bahay na Yan, yan. oh. Pero gaano po siya kalayo sa ilog? Bakit malaking bahay inabot? ito. At saka malapit na rin yung karsada rito, malapit na yung karsada nila. So ganoon po kalala na umabot sa kanila yung tubig? Kahapon kasi to talagang malakas yung tubig. Wala kang makitang ganito na nakalutang. Lahat yan, tubig lahat at ang lakas. Kaya pinwersa niya talaga yung kabilang ilog, kabilang pangpang na magtibag hanggang sa inaabot yung kanilang bahay. Oh, gaano po karaming mga kapatid natin dyan ang apektado ang kanila pong mga tahanan, Gov? Hindi ko kabisado pero maraming bahay dito. Pag natibag kasi ito, susunod pa hanggang poblasyon na. Kabayanan na kasi yung kasunod nito. Kabayanan. Mismong itong bahayan na to, part ng bahayan na to. Gov, when you say natibag, dulot po ito ng force, ng malakas na agos ng tubig. Ano po ang natibag? May harang po ba yan? May parang dike ba yan na nakaharang? Pangpang lang talaga to. May protection dito, yung kabilang gilid. Pero yung kabilang gilid, wala. Mayroong protection dito. Itong kabilang ito. Dapat ito ay malagyan din doon sa kabila. Dito lang kasi sa kabilang ito na mayroon namang pinoprotection ng mga building na yung evacuation center, andito na rin yung munisipyo, sa kabila doon yung munisipyo. At andyan sa kabila dito yung palengke, andun naman yung palengke. Yun yung portion na yun yung palengke. Kaya nandito yung portion na ito na pinoproteksyonan. Yun nga lang, hindi pa yari sa portion na ito. Pero ang natibag, yung kabilang portion. Kaya dapat, sana malagyan din ng protection. Ngayon, nagkakausap naman na kami ng DPWH na magtutulong-tulong kami dito. Andito rin si Mayor ng Abra de Ilog,
Mayor Montenegro, Go- Constantino. Gov, Andito siya ngayon, kasama namin dito. opo, Gov, yung sinasabi niyo pong nagpoprotekta, bakit sa kabilang side lang? Why not both sides are protected? Siguro ang may funding, ito lang sigurong side na ito yung may funding. Siguro may propose din doon na magyan din siguro. Pero wala pa ngayong hindi pa, wala pang funding or hindi pa siya ginagawa. Pero sa tingin ko, wala pa tong proposal na malagyan. Ang tinatapos kasi nitong site ng proteksyonan itong evacuation center, munisipyo, at saka yung palengke. Kaya itong side na ito yung nilagyan. Pero yung kabilang side ay walang protection. Kaya nangangamba nga. sila. Yun lang, ang magagawa namin parang dito, pansamantala ay may lipat namin yung takbo ng tubig. Oo. Ano ho, kailan pa yung proyektong yan? Nabinbin ba yung proyektong yan? Kasama ba yan dun sa mga problema or anomalya sa flood control? Or sadyang wala lang talagang budget para matapos ito? Hindi ko alam pero alam ko DP yata may project nito pero hindi ko alam pa anong status nito ngayon kung matagal na ba to o hindi kasi alam ko to nagawa dati to na natibag din ganon at ginagawa ulit. Kailan pa po yung proyektong yan? Kailan pa po sinimulan yung proyektong yan? Hindi ko alam Cheryl pero alam ko to nasira kasi dati tapos program ulit para maayos. Alam ko na tibag na rin ito. Pero ang immediate ngayon talagang mapagtulungan na may divert yung tubig dito. May darating pang 2 equipment para mapagtulong-tulungan ito. Aha. Ito ay private pa lang to na makausap na to para tumulong. Aha. Balikan ko po yung buong probinsya. Gaano karaming bayan po ang binabaha ngayon sa inyong probinsya at may mga isolated areas po ba? Sa kuwan naman, may mga lugar kami talaga na talagang flooded siya. Talagang yung sablayan yung Ilbita at saka yung palaging na Nababaha palaging po? nababaha. Opo. Yun So, yun ang laging nababaha at saka lubog sila sa baha kaya paano na ba to? ayan na po. Nakikita na po namin kayo. Ay, baliktad. Ayan po. Yan. Opo, alright. Gov, sa ngayon po, kamusta ang mga, it seems like medyo huminto, bumuti-buti na ang lagay ng panahon po dyan. So nagsimula na rin humupa ang tubig. Gaano karaming residente ang kinailangang ilikas at kumusta ang kanilang sitwasyon sa evacuation centers? Dito sa Mamburao may mga evacuees, mayroon din dito sa Bradilog. Ang malakas na ulan kahapon ay dito sa Mapsa area, northern part ng Occidental Mindoro. Kaya yun, doon naman sa part ng San Jose, yung isang natitibag doon na barangay at maluwang ng Bukirin yung natitibag. Pinagtulungan din ng DPWH yun, ng munisipyo at saka ng probinsya. Pero nung talagang bumuhos ulit ng malaki ay halos pantay-pantay ulit ang nakita namin. Mayroong kasing island na parang sandbar doon sa pagitan. Kaya yun ang naghahati ng tubig na pupunta doon sa bukid. Yun ang isang pinagtutulong-tulungan din ngayon ng DPWH, ng munisipyo at saka ng probinsya. Sapat ho ba yung supplies ng probinsya para nga tugunan ang relief goods sa mga nangangailangan? Nagkausap na rin kami ni Yusek Dayan, Kahipe, at saka ni RD ng DPWH. Nagbigay naman na sila dito sa mga munisipyo. Ang inihiling ko na lang, yung mga unserved na mga kababayan natin dito na mga apektado ay sana mabigyan. Kaya yun yung kanilang piniprepare para maibigay dito sa ating probinsya.
May update po ba doon sa mangingisdang nawawala doon po sa bayan ng Santa Cruz? Yung may isang nawalang mangingisda noon, tong Maymay, na nangisda nung gabi, hindi nakabalik nung gabi. Kaya hinanap nung umaga, nakita doon sa isang malayo ng bayan, sa bayan ng Sablayan, taga-bayan ng Rizal yun. Isa pang bayan ang lumiban, yung sumunod na bayan, pangatlong bayan, doon siya nakita nakatali sa sapayaw, buhay naman pero inanghina na. Yung isa pang sa Santa Cruz ay wala pa akong update pero alam ko gumagalaw naman lahat yung mga otoridad para hanapin. Ano pong mga trabaho ang pinaka-apektado dyan sa Occidental Mindoro at paano sila tutulungan ng provincial government? Sa ngayon talagang apektado yung mga palayan dahil lubog ng ilang araw, 5 araw na yata itong ulan na to. Kaya 5 araw ding lubog yung mga palay. Siguro ang mahihilingin sigurado ng mga kapatid nating farmer. May mensahe po ba tayo sa mga taga-Occidental Mindoro, partikular po sa mga kapatid nating binabaha pa rin nga hanggang ngayon? Ano po ang paalala natin sa kanila? Gov? Alright, yan po si Gov Ed Gadiano ng Occidental Mindoro. Samantala, susunod, presyo ng isda at gulay sa palengke. Abay nagtaasan na dahil nga sa ilang araw na pag-ulan. At ano-anong lugar nga ba ang maapektuhan ng 3 bagyong nakapalibot sa bansa? Alamin natin live mula sa Pag-asa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Tumaas na naman ang level ng tubig sa Marikina River dahil sa pag-ulan kaninang umaga. Magbabalita si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa mga oras na ito, tumila naman yung pag-uulan dito sa Marikina, pero mataas pa rin yung water level dito sa Marikina River. Pakita lang natin yung kasalukuyang itsura niya ngayon. Makikita natin na kulay putik pa rin yung tubig na dumadaloy sa ilog at makikita pa rin natin dito sa marker sa ilalim ng tulay na tumatama pa rin siya sa 15 meters of first alarm yung water level dito. No? Pero sa kabila nga niya, first alarm, Cheryl, ibig sabihin pinapayuhan yung mga kapatid natin, mga residente nating nakatira sa mga low-lying areas na maghanda kung sakaling kailangan mang lumikas. Kapag kasi umabot sa 16 meters o alert level 2, kailangan na lumikas ang mga residente na nakatira sa mga flood-prone area. At kapag umabot naman sa 18 meters o alert level 3, forced evacuation na ipapatupad. Kaya ngayon pa lang bukas na at nakahanda na ang ilang mga evacuation centers sa lungsod sakaling magpatuloy ang pagtaas ng water level. Ayon sa mga namamahala sa mga evacuation center, bagamat kakauwi pa lang ng ilang mga residente kahapon, handa pa rin silang muling tumanggap ng mga pamilyang gusto muling lumikas. Naihanda na rin ang mga ID ng mga pamilyang posibleng evacuate habang naka-assign na ang mga room kung saan sila dadalhin sakaling kailangan na pumunta sa mga evacuation center. Sa ngayon, Cheryl, mayroong 23 evacuation center sa buong lungsod, 12 sa District 1 at 11 naman sa District 2. Pero Cheryl, sa mga oras na ito, paambon-ambon yung mga nararanasan natin ngayon, pero hindi ibig sabihin na ito tuluyan ng bababa yung water level dito sa ilog. No? Marami pa rin kasi isang factor pa dyan, yung mga tubig na galing sa upstream o yung mga galing sa San Mateo, Rizal at iba pang lugar sa Rizal Province. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.
Tumaas ang presyo ng isda at gulay sa palengke dahil nga sa ilang araw ng pag-ulan. Magbabalita naman si Mobile Journal Fatima Baduria live mula sa Muñoz Market sa Quezon City. Fatima, gaano naman kalaki ang itinaas sa presyo? Cheryl, 40 to 60 pesos kada kilo na ang itinaas sa presyo ng ilang isda dito sa Muñoz Market. Sa pag-iikot ko kanina, may mga nakita tayong tindahan na nagbebenta ng 280 pesos kada kilo ng bangus. 240 lang yan noong nakaraang linggo. Ang dating 240 pesos na galunggong, 300 pesos na ngayon. Ayon sa nakausap nating vendor, kaunti kasi ang supply na dumating sa kanila dahil di makapanghuli ang mga mangingisda. Apektado rin ang mga pananim kaya may nakita rin tayong pagtaas sa presyo ng gulay. Ang talong nasa 160 pesos na kada kilo, 140 pesos ang ampalaya at 90 pesos ang repolyo. Sa karne, ganun pa rin, 200 per kilo pa rin ang manok, 380 pesos per kilo sa liempo at 550 pesos per kilo sa laman ng baka. Habang sa bigas, 48 to 55 pesos ang kada kilo ng local rice at 47 to 50 pesos ang imported. Cheryl, isa pa sa mga problema ng mga vendor dito ay medyo tumumal daw yung bentahan dahil nga umulan. Pero kung kakailanganin naman ng mga mamimili, meron namang nagtitinda dito ng mga tsinelas. Ayan, pakita ko lang sa inyo, no? Yung iba dito ay nasa 150 pesos to 250 pesos. Depende yan sa klase at meron din silang bota dito. Ayan, nasa 450 pesos yan, no? Yung malaki. At meron din yung mga maliliit naman, yung mga pambata, nasa 280 pesos at 250 pesos naman yan. Pero yung mga mamimili dito ay syempre pinapaalalahanan pa rin na mag-ingat lalo na at baka medyo maulan ngayong araw. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria. Halos 3 linggo nang nagtitiis sa baha ang mga residente sa Baliwag, Bulacan. Magbabalita live si Mobile Journal, Daniel Dayaw. Daniel. Cheryl, dumadaing ang mga residente dito sa Concepcion Subdivision sa Baliwag, Bulacan. Magtatatlong linggo na raw kasi ang baha sa kanilang lugar. At sa kinatatayuan ko ngayon ay nasa ilang-ilang street ako. At kung kanina nung dumating ako dito noong 4 a.m. ay ankle deep pa lang, ngayon ay hanggang binti na. So Cheryl, kwento ng mga residente ay apektado na ang pang-araw-araw nilang buhay dahil sa baha. Hirap silang lumabas ng bahay para bumili ng stocks ng pagkain. Ilan sa mga itinuturing nilang dahilan ay ang basura na nagbabara sa mga kanal kaya mas lalong pahirapan ang paghupa ng baha. Ang ilang residente oras-oras naglilimas dahil pumasok na ang tubig sa kanilang bahay. At ang ilang may second floor, doon na muna itinatambak ang kanilang gamit. Pakinggan natin ang kanilang hinaing. Hindi na nga namin binibilang yung araw. Kasi nga, ang focus namin yung kung paano mo yun ba ilalabas yung tubig. Sanay na rin naman po kami. Kaya ang ano ko lang kasi kapag pinabayaan namin hindi makapaglimas, mas lalo po siyang tataas. Dito po kahit pa paano mabawas-bawasan ba. Sana po marausan to po sa subdivision. Palagi na lang kami binabaha dito. Ilang linggo na po kayong baha? 3 linggo na po kami baha nito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang panawagan ng mga residente na sana'y magkaroon na ng maayos na flood control system sa kanilang barangay. Cheryl, sa ngayon, mas pinipili ng mga residente na hindi muna pumunta sa evacuation centers at bantayan muna ang kanilang bahay. So kung nakikita mo sa aking likuran, Cheryl, ipakita ko lang sa iyo, ay ayun, naglilimas yung ilan nating mga kapatid na nandoon sa loob ng kanilang bahay dahil pinasok na nga ito ng baha. Samantala, yung mga iba naman na voluntaryong gustong lumikas ay pwedeng pumunta sa Concepcion Elementary School. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mobile Journal, Daniel Dayaw. Samantala, target na ng MMDA at DPWH na tapusin ang updated Drainage Master Plan daw sa Metro Manila sa susunod na taon. Ito'y matapos matukoy na dahilan ng mga pagbaha kamakailan ang dami ng buhos ng ulan. Hindi na raw ito kinakaya ng kasalukuyang drainage systems sa NCR.
plano rin nilang magpatayo ng imbakan ng tubig sa government facilities tulad ng Camp Aguinaldo at Rizal Memorial Sports Complex. Balak din ng Metro Manila mayors na magpatupad ng single ticketing system sa illegal na pagtatapon ng mga basura. Bubuo raw ng technical working group para pag-aralan ito. Nauna nang sinabi ng NCR mayors na nagkasundo silang itaas sa 5,000 piso ang multa sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura kung saan-saan. Tatlong bagyo ang nakapaligid sa bansa sa parehong loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung inuulan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, mainit naman ang panahon sa Mindanao. Para sa weather update, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Grace, magandang tanghali. Magandang tanghali din po, Cheryl. Magandang tanghali din sa inyong mga taga-subaybay. Okay, unahin natin, isa-isahin natin itong tatlong bagyong nakapaligid sa bansa. Yes po, sa ngayon meron tayo yung minomonitor po natin yung nasa loob ng PAR, si Bagyong Neneng. Last location niya po is 530 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Yung strength niya po is 55 kilometers per hour near the center. Yung gustiness is 70 kilometers per hour. Northwestward po yung movement niya sa bilis na 30 kilometers per hour. Patungo po ito dito sa may northeast ng Taiwan, and nakikita naman po natin wala itong magiging direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Hindi po tayo magtataas ng wind signals, but still isa pa rin po ito sa nag-i-influence ng habagat po natin. While yung isa naman po minomonitor pa natin, yung nandito naman sa West Philippine Sea, huling location niya po is 815 kilometers west of extreme northern Luzon, and generally po west or northwestward din yung movement niya, so palayo din po siya sa atin. So hindi rin po siya papasok sa loob ng PAR. While yung isa pa pong minomonitor natin na bagyo, tropical depression din po ito, medyo malayo pa, 3,015 kilometers east of northeastern Mindanao. Ito naman po ay hindi natin niro-rule out yung possibility na pumasok po sa loob ng PAR. Likely sa may northeastern boundary po ng PAR natin. And mas nakikita po natin, ito yung mag-e-enhance ng habagat natin next week. Pati hindi pa rin tayo titigilan ng habagat hanggang next week. Yes po, Ms. Cheryl. So nakita po natin ngayong araw maulan pa rin yung panahon natin. Tomorrow hanggang Saturday pwede pong malesen yung mga pag-ulan nito, but likely may mga thunderstorms pa rin po tayo sa hapon, gabi or sa early morning. And then nakikita din po natin naman yung by next week po or yung Sunday onwards is magkakaroon po ulit tayo ng strong habagat episode po ulit. And likely na po ito hanggang matapos itong buwan po na ito. Klaruhin po natin, so tomorrow hanggang Sabado medyo makakahinga-hinga. Kumbagay, magiging less active ang habagat. Yes po, yun po yung nakikita natin. Medyo prevailing pa din po siya. So possible pa rin po yung mga thunderstorm sa afternoon and also dun sa may hapon and gabi. But hindi po siya ganun na mga pag-ulan compared po ngayon sa kanong mga nakaraang araw. Medyo magto-tone down po siya pero still may mga pag-ulan pa din po. At pagdating ng Sunday, hanggang sabi mo nga, starting Sunday and then the next coming days pa, ay muling magiging active ito. Ito ba'y dulot na noong bagyong nasa may Pacific Ocean na inaasahang papasok nga ng PAR? Yes po, nakikita natin ngayon yung tropical depression po na nasa labas ng ating area of responsibility. Sa ngayon po nakikita natin yun yung mag-i-influence ng ating habagat po next week. So pwede pong yung intensity ng mga pag-ulan natin is tulad po ng pag-enhance ni Bagyong Dolphin. So itong tropical depression, sigurado tayong papasok sa loob ng PAR, pero hindi naman to inaasahang magla-landfall. Okay na daw, sir? Yes po, nakikita natin less likely yung pag-landfall niya. Pero yung influence niya po sa habagat is yun po yung mas nakikita po nating scenario. At pag pumasok to ng PAR, ano ang magiging pangalan kasunod ni Neneng? Ang susunod naman po na pangalan ay Obet. Obet. Okay.
ano pa ang ating maaasahang panahon? So today, masasabi ba nating active, very active pa rin ang ating hanging habagat? At ano-anong mga probinsya, mga lugar ang dapat maghanda? Yes po, for today hanggang tomorrow noon or likely yung hanggang gabi po nandun pa rin po yung mga pag-ulan natin. Mas nakakonsentrate na po yung mga pag-ulan natin mostly sa may western section po ng northern and central Luzon. So possible pa rin po yung 100 to 200 millimeters of rainfall for Pangasinan, Zambales, Bataan at maging dito pa din po sa Occidental Mindoro. While 50 to 100 po for Ilocos Sur, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, maging dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas at sa area din po ng Rizal. So sa ibang areas naman po, yung nearby areas ng central at southern Luzon, possible pa din po na may mga scattered na mga pag-ulan po tayo. Yung mga kapatid natin sa Mindanao, mainit daw ang panahon. Makikita rin ba sa satellite image na walang ulap? Ano ang paliwanag dito? Sa ngayon po kasi, mostly po kasi talaga is iba-iba po yung climate type for different parts of the country. Sa area po ngayon ng Mindanao is wala pong ganun nakaka-affect na system po. So kung meron man po sila mostly mga localized thunderstorms, wala po yung tulad ng habagat ngayon na weather system na maaari pong tuloy-tuloy na magdulot ng mga pag-ulan. So sa kanila po kaya medyo nung mga nakaraan is mataas din yung recorded na heat index dahil less po yung mga pag-ulan natin dahil wala pong ganong nakaka-influence na weather system po sa kanila. Ulitin ko, baka sakaling may pagbabago, kailan bubuti ang panahon dito sa Luzon, Grace? Sa ngayon po, gradually weakening naman po yung habagat natin. So for tomorrow hanggang Saturday, pwede pong less na yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Pwede po natin itong ihalin tulad dun sa panahon na naranasan po natin nung nakaraang Sabado na yung mga mostly yung mga pag-ulan natin. Or may thunderstorm pa rin po tayo pero nandun po sa hapon, gabi or early morning. And then yung morning po natin hanggang noon, masisilayan po natin yung haring araw. Pero pagdating ng linggo, maging handa tayo muli. Yes, tama po. Dahil after naman po nito, yung Sunday hanggang maaring posibleng katapusan na po ng buwan na to is tuloy-tuloy po muli yung mga pag-ulan natin dahil sa possible nga po na enhancement ng habagat po natin. Tatlo yung nakapaligid sa ating bagyo around sa Pilipinas. May nasisilip pa ba kayo na posibleng iba pang weather system na mamuo, iba pang sirkulasyon? Sa ngayon po, wala naman po tayong nakikita pa na other weather systems po na maaari pang mabuo bukod po dito sa tatlo na minomonitor po natin ngayon. Maraming salamat for the update. Pag-asa Weather Specialist, Grace Castañeda. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita, Pilipinas. Apektado na ang kabuhayan ng mga residente sa Zambales, partikular ang mga mangingisda at bangkero. Magbabalita si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, kumusta dyan? Cheryl, nandito tayo ngayon sa Barangay San Miguel, San Antonio, Zambales kung saan nararanasan ang malakas na buhos ng ulan maging ang malalakas na hampas ng hangin. Ilang minuto lamang ang pagsisimula nito bago tayo sumahimpapawid. Pero Cheryl, bago pa tayo makapunta dito ay bumungad muna sa atin ang mga baradong mga kalsada na mayroon pa ring mga pagbaha maging mga palayan na nalubog sa tubig dala ng habagat. Dahil sa malakas na alon, dulot ng masamang panahon, hindi na muna pinapayagan ang pagpalaot ng mga sasakyang pandagat dito sa Zambales gaya ng bangka.
Pero umaalma ang mga bangkero dahil halos 2 buwan na silang walang kinikita. Ang iba sa kanila, piniling mga lakal na lamang na mga inanod na basura at plastik sa Pampanga dala ng malalakas na alon. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tiyaga-tiyaga na lang po kami nagpupulot, sir. 2 linggo na. Para lang may pambili yung mga bata ng pagkain. Gusto ko na po, sir. Bumuti na po yung panahon para makabalik na yung asawa ko sa trabaho, sir. Magdamagang ulan din ang naranasan sa Olongapo City sa Zambales. Inanod ang mga bato at putik sa kalsada na nagdulot ng bahagyang pagbagal ng trapiko. Ang problema, yung tinapal na sandbag ng barangay na layon sanang pigilan ang pag-agos ng tubig papasok sa mga bahay, tila nakaperwisyo pa. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga residente. Hindi naman kasi unang-una mahirap din namang lumipat ng mangungupahan ka lang, di ba? Bago ito dito hindi kami nagbabayad ng upa kasi sarili namin yung bahay, bali tubig lang tsaka ilaw. Cheryl, dito nga sa San Antonio sa Zambales, actually Cheryl, no, ito ay kilala bilang isa sa mga pinakapinupuntahan ng mga turista dahil sa maganda na mga beach nito, no, lalo na kapag tag-araw. Pero sa ating pakikipanayam sa mga mangingisda dito, sa mga tour guides dito, magtatatlong buwan na raw silang halos wala ngang kinikita. No? Dito Cheryl, sa aking kanan ay makikita ang malalaking mga alon na mula pa kahapon ay nakikita na nga ng mga residente. No? At wala raw patid ang mga alon na iyan, no? At yung ilan nga dito ay inaanod na yung mga basura sa tabing Pampang, habang Cheryl dito naman sa ating kaliwa, no, yung mga dating cottage na silungan ng mga turista na pumupunta dito, ang ilan ay nabuwal na dahil sa malakas na hangin dala ng habagat. Sa ngayon, Cheryl, ay nakataas ang red rainfall alert dito sa Zambales at pinapayuhan pa rin ang mga residente na manatiling alerto at kung kinakailangan nang lumikas ay tumawag agad sa kanilang mga lokal na pamahalaan gaya ng kanilang mga barangay habang inaasahan ang walang patid na pag-ulan sa loob ng 2 oras at maging ang pagbaha sa mga flood-prone areas. Yan muna ang latest mula rito. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mobile Journal Arles de los Santos. Tumaas uli ang baha sa Bataan dahil sa pag-ulan kanina. Magbabalita si Mon Gualvez. Mon, saan ka eksakto sa Bataan at kumusta dyan? Cheryl, nandito kami ngayon sa Barangay Pulo sa bayan ng Hermosa. Dito pa nga rin sa Bataan at tama ka, no? Talagang pabugso-bugso kasi yung malakas na buhos na ulan na nararanasan dito sa malaking bahagi ng probinsya. Kaya nagtaasan ulit yung tubig sa maraming kalsada dito nga sa naturang bayan. Kaya ang ilang mga tricycle driver na nakausap namin, nag-shift muna sa pagiging bangkero para lamang may kitain. Ang mga tricycle nila, nakahilera muna sa gilid ng kalsada sa Barangay Daungan. 20 pesos lang ang singilan nila ngayon kada pasahero sa bangka. Kailangan yan, lalo't sabi ng mga residente, halos 6 na talampakan agad ang baha sa pinakamababang bahagi ng barangay dahil lamang sa magdamag na ulan. Halos kulay putik pa rin yung tubig na bumabalot ngayon sa mga bahay at daan. Galing kasi ito sa umaapaw na katabing ilog na mabilis pang pinatataas dahil sa mga tubig naman na bumabagsak mula sa kabundukan. Cheryl, bigyan ko lang kayo ng situationer, no, dito sa naturang barangay. Itong kinatatayuan namin actually, wala nang tubig dito kahapon, no, dahil nga sa maghapon na tumigil na halos yung buhos ng ulan. Pero ngayon makikita ninyo, talagang naging parang bahagi na naman ng ilog itong naturang kalsada para yan sa mga pupunta doon sa iba pa mga barangay, Barangay Pulo, Barangay Daungan at Almacen, Santo Cristo, 4 na barangay na talagang hanggang ngayon lubog pa rin yung halos first floor ng kanilang mga bahay at tanging bangka lamang ang kayang makarating doon dahil medyo malayo-layo yung babiyahihin, no? At talagang mga palayan, kailangan mong daanan matapos parang naging tila maladagat na ito dahil sa dami ng tubig na ibinagsak. Ngayon, nakataas pa nga rin ang red rainfall warning alert dito sa buong probinsya ng Bataan. Kaya ang mga residente, kakapakapat, kakabakaba dahil sa biglang buhos na naman na ulan. Itong pagtaas ng tubig, ano lang ito magdamag na ulan lamang, ilang oras lamang yung pag-ulan at ganito kaagad yung resulta sa kanilang lugar. Umaasa sila na kung hindi na talaga uulan, huhupa na rin itong baha in a matter of hours, no? Gaya na nangyari kahapon. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez.
Sa kabila ng masamang panahon, tuloy ang kasalang bayan sa Parañaque. Magbabalita si Mobile Journal Yeda Pascual live mula sa Parañaque. Yeda. Yes, Cheryl. Bumabaha ng pagmamahalan dito sa Parañaque City dahil hindi napigilan ng masamang panahon ang pag-iisang digdig ng 167 couples dito sa kasalang bayan sa Parañaque Coliseum ngayong araw. Ito na ang pinakamalaking kasalang bayan sa buong termino ni Mayor Edwin Olivares sa kaunahan-ahang kasalang ibinaos sa bagong bukas na Parañaque Coliseum. 2 beses sa isang taon isinasagawa ang kasalang bayan sa lungsod tuwing Pebrero at Agosto. Layunin nito na bigyan ng pagkakataon ng mga couple na hindi na pinansyal na handa para sa isang formal na kasal. Kabilang ang mga matagal nang nagle-live-in at may mga anak para maisagal-legal na ang kanilang pagkasama at mas matatag ang kanilang pamilya. 14 sa 16 na barangay sa Parañaque ang nakilahok sa programa. Bago ang seremonya, sumailalim muna sa marriage counseling mga couple para mas mapaghandaan ang buhay may asawa. Si Mayor Edwin Olivares naman ang nanguna sa kasalan habang sinagot ng LGU ang lahat ng marriage requirements. May ilang magkasintahan namang umatras dahil sa personal na problema. Sa kabila nito, paalala ng lungsod sa mga bagong may asawa, mahalagang ilagay ang Diyos sa sentro ng relasyon at ng buhay pamilya. Sa huli, hindi man perpekto ang panahon sa araw ng kasal, ang mahalaga, tuloy ang panata at handa silang harapin ang magkasama, ang buhay may asawa. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual. Sa iba pang balita, pumalag si Senator Lauren Legarda sa pahayag ng Office of the Ombudsman na kahina-hinala ang pag-extend niya ng medical leave. Sa statement, sinabi ng senadora na walang basihan ang mga paratang laban sa kanya. Hindi raw niya hahayaang yurakan ang malinis niyang serbisyo publiko ng mahigit 3 dekada. Git niya, naaayon sa patakaran ng Senado ang paghain niya ng medical leave. Wala raw anumang paglabag dito. Kumpiyansa rin si Legarda na mapatutunayang wala silang kasalanan oras na lumabas ang buong katotohanan. Iniimbestigahan sina Legarda at anak niyang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa reklamong plunder at wealth. Kaugnay ito ng 10 bilyong pisong halaga ng solar projects. Tatagal ang medical leave ni Legarda hanggang ngayong araw. Maghahain ng mosyon sa korte ang kampo ni Vice President Sara Duterte para i-consolidate ang isinampa nilang 2 perjury complaints laban sa nagpakilala niyang bagman na si Ramil Madriaga. Ayon sa legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, layon ng reklamo na pasinungalingan ang mga paratang sa bise. Hindi lang daw agad na isampa ang ikalawang reklamong perjury dahil hindi umano ito priority ni VP Sara. Matatandaang sa naunang affidavit ni Madriaga, sinabi niyang nag-deliver umano siya ng pera sa ilang personalidad sa utos umano ni VP Sara. Isa si Madriaga sa posibleng maging witness ng prosekusyon sa impeachment trial. Pero tingin ni Attorney Panelo, magiging advantage ito para sa depensa. Susunod, mga artista kanya-kanyang labas ng hinaing sa mga pagbaha. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sir Chinky, ano pong magandang investment kaysa sa lupa at sa pagnenegosyo? Ang tanong ba, maganda ba mag-invest sa paintings? May pera ba sa painting? Kung yan ang gusto mong malaman, pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, maraming pong mga Pilipino ay may talent po sa pagpipinta na hindi nila alam na pwede pa lang to pag-investan at pagkakitaan. Kaya nga ang art ay hindi po tulad ng pagkain or grocery. Hindi to daily necessity. Ito yung tinatawag nating luxury.
Pero alam nyo ba, ang paintings po ay tumataas din po ang value katulad ng mga lupa, lalo na kung ito ay mga kilalang artist. Kaya kung ikaw gusto mong pumasok sa larangan ng pagpipinta, pwede bang pagkakitaan? Yes. Lalo na kung meron kang talagang gifting sa pagpipinta, alam mo pwede ka magpinta na tinatawag na commission portrait. May mga iba, magagaling talaga mag-drawing ng mga tao, ng mga muka. Naku, may kakilala po ako. Dun po kumikita pag gumawa siya ng mga portrait, mahina na po 50,000 to 75,000 per portrait. Diba? Imagine mo, isang buwan lang niya gagawin, kikita na siya. Or if not naman, yung murals, yung nilalagay sa mga malalaking dingding, pwede rin po. Or if not naman, kung magaling ka sa books at products illustration, pang comics, pwede rin po. Number 2, napakahalaga, kung gusto mo tumaas ang value mo bilang isang artist, kailangan you should learn how to build your brand. Kasi hindi lang painting ang binibili ng tao, ang binibili niyang pangalan ng artist. Kaya gamitin po natin ang social media. Ipakita natin yung proseso ng paggawa. At ikwento natin yung inspirasyon sa likod ng artwork mo. At kapag maraming nakakilala sa'yo, mas lalaki ang halaga sa'yo. Pangatlo, kilalanin mo muna ang target market mo. Hindi lang tao ay yung mga art collector. Alam mo, may mga iba bumibili para sa bahay. May mga iba bumibili para sa opisina. May mga iba binibili pang regalo. Kaya nga, napakalaga kung sino ang target market mo. And then pang-apat, kung ikaw ay isang magaling na artist, treat it like a business. Diba? When I say treat it like a business, dapat consistent ka. Hindi lang kung feel mo, tsaka gagawa. Kasi every month, meron kang babayarin. Kaya kailangan isama mo na rin talaga ang disiplina. At the same time, yung oras, diba? At gamitin mo ang iyong oras ng tamang pamamaraan para ikaw ay consistent na gumawa ng iyong mga obra. Kaya ang tanong, may pera ba sa paintings? Oo. Pero hindi lang sapat ang talento. Kailangan marunong ka rin mag-market at kailangan maging consistent. Ikaw ba ay may talent sa pagpipinta? Gamitin mo na to para ikaw ay kumita. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Mga kapatid, hindi rin po nakaligtas sa perwisyo ng pagbaha ang ilang celebrities. Yan at ang iba pa na update sa report na ito. Kanya-kanyang hinaing sa social media mga artistang naperwisyo sa baha. Si Pokwang, 3 hours sa daan at muntik pang hindi makaabot sa Cinemalaya Awarding kung saan itinanghal siyang Best Actress. Si Gerald Napoles, na-realize daw na sa Pilipinas ang meaning ng flood control ay buhay nating mga kokontrolin ng baha. Dahil dyan, si Thea Tolentino may panawagan sa mga botante, gumising na at huwag ibase ang boto sa apelido, alyansa o mga pangako. Nabash naman si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach dahil pa-travel daw sa Madagascar habang binabaha ang mga kababayan. Pero say ng ilang fans, hindi kasalanan ni Pia ang baha. Meet the new Eman. Ang magiging bagong best friend ni Mateo, si premium actor Epi Kizo na ang gumaganap. Fresh from the Best Ensemble ng Cinemalaya entry niya na tayo lang ang nakakaalam. Excited na raw ang aktor sa bagong role. Actually, parang ngayon lang ako nag-Jesus talaga. Sana mabigyan ko ng justice yung role, no? Malapit na rin daw kay Epi ang role at tema ng teleserye. It reminds me yung sa pinasukan kong parang retreat. Gano'ng katotoo si Christ sa bawat taong nakikita mo. So parang ganun siya yung concept niya. Ang highest grossing film ng Thailand na PMAC gagawin ang adaptation sa Pilipinas. Pagbibidahan nito ni na Wilbert Ross at Bea Binene. Makakasama nila sa pelikula sina Vandolph, My Best Friend Eman star TJ Valderrama, Jairo Sakino at Cup of Joe frontman Gian Bernardino. Sa Thailand, pinagbidahan nito ni na Mario Morer at Davica at kumita ng higit $20 million sa takilya. Very Will Bea na kasi yung from Jisoo to Love You Lots, yung parang yearning. So parang I think lalabas talaga din yung The Usual Will Bea. Siyempre po, kasi kahit naman hindi adaptation, kahit anong bagong proyekto, there's always pressure kasi wala ka naman talagang kasiguraduhan eh. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosic. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.